Maraming tao kailangan ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Kagalingan sa sakit karamdaman, kalayaan sa utang, kalayaan sa curse of poverty, sa kahirapan, kalayaan sa mga works and wiles of the devil, pero ayaw makalaya. You tell your God yung kailangan mo. Lahat ng imposible sa tao ay posibleng lahat sa Diyos. Magandang hapon, JIL people! Sabi nga sa ating theme this year, New Beginnings, United in Christ! Maraming salamat po. Hindi tayo binigo ng ating Diyos. Hindi po tayo binigo. Amen po ba? Alam po natin na siya ang patuloy na gumagabay at sumasama sa bawat isa sa atin, and no plan of God can be thwarted. Amen? the God we are serving is the God of new beginnings. The God we are serving is the God of second chance. The Philippines is not hopeless. Leaders of JIL Worldwide, binabati po kayo ng Presidenteng Rodrigo Roa Duterte sa inyong 38th anniversary. An official resolution number 31 from the Philippine Senate to recognize and congratulate Jesus Lord Church and its continuous contribution to the country's moral recovery, nurturing communities, and nation building.
resucitó de entre los muertos y Él es Señor. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Cristo Jesús es el Señor. Siya'y nabuhay na muli at siya ay Diyos. Putsik laut, tengas buki pasyagda, na Jesus inginu. Sika ke Diyos, nagunga kake patay, tasika ke Diyos. Tanan tuhod magaluhod, tanan ngapil magasulti, nga si Jesus ang Ginoo. Is your God dead? Is your God dead? Let us raise up our hands and declare our God is not dead. Mas malakas pa po, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord over the Philippines.
Jesus is Lord over the world. Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord! God is good! And all the time! Happy, victorious anniversary! JIL people worldwide! JIL in Luzon, Visayas, Mindanao, happy anniversary po sa inyong lahat! Siyempre, bibigyan ko ng espesyal na pagkilala at pagbati ang mga mahal kong Kristiyanong kabataan para sa bayan, ang mga CYNs all over the world. Happy anniversary po sa ating lahat. Let me take this opportunity to thank all of you. Sa bawat isa po sa inyo na nangampanya, nanalangin, lumuhod sa Diyos, sumuporta, bumoto, taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Hindi tayo binigo ng ating Diyos. Hindi po tayo binigo. Amen po ba? Nakakatuwa pong isipin yung pinagdaanan natin. Sabi nung video material kanina, from Kulelat, 2 years ago, we were ranking 35 to 45. 12 lang po mananalo sa pagkasenador. Kahit plus 12, 24, out pa rin. Nito pong January of this year, 2016, nag-rank po tayo ng 15 to 17. Kulang pa rin. Pero tayo po, tumayo tayo at nanindigan sa pangako ng Diyos na sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mabibigo. At hindi po tayo binigo ng Diyos. Natapos ang eleksyon na ito, tayo po ang sumungkit ng ikalawang pinakamataas na boto sa kasaysayan ng Pilipinas. 18,459,222. Ang sarap ulitin. 18,459,222. And that's just 96% of the total votes cast for senators. Hindi po binugo ng Diyos ang bawat isa sa atin. Tunay po na ang Diyos na ating sinasamba, pinupuri at pinaglilingkuran ay isang buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Amen po ba? At ngayon po, ang tema natin, New Beginnings, bagong simula. 38 years of God's goodness and faithfulness to His people. You know, in life, there's always new beginnings. Probably in marriage, it may be in relationships, it may be in spirituality, in your ministry, it may be in your careers. May mga bagong panimula. At doon sa mga bagong simula, minsan hindi tama, minsan hindi natin gusto. Pero bagamat ganon, ang Diyos natin ay Diyos ng mga bagong simula. Kung tayo ay nasa masamang sitwasyon sa buhay, masamang circumstances, from bad, dadalhin tayo ng Diyos dun sa good. Kung nasa good tayo, dadalhin tayo ng Diyos sa better. At kung nasa better position tayo, dadalhin tayo ng Diyos sa best. Amen po ba? Can we give the Lord the best clap offering of praise? Hallelujah! Because our God is the best. And we are God's best. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. No matter what your circumstances are, ano man ang pinagdadaanan mo sa iyong buhay, napakasarap to be reminded that there's new beginnings na piniprepare ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? Kahit anong hindi magandang posisyon, ang history ng JIL nagsimula sa 15 estudyante. 15 estudyante!
Tumingin po kayo ngayon sa paligid ninyo. Tumingin po kayo, please. 15 lang po ba yung nakikita nyo ngayon? Tumingin ho kayo sa buong Pilipinas, sa buong mundo. May JIL people sapagkat buhay ang ating Panginoong Yesus. Jesus is Lord! Amen! Marami at napakakulay ng kasaysayan ng JIL Church. I still remember, not too far away from here. Diyan po sa Arroyo High School. Diyan po sa may United Nations Avenue. Diyan po sa Taft Avenue. Dati-rate, ang mga JIL tinutulak. Ayaw bigyan ng permiso para sumamba sa buhay na Diyos. Dati-rate, nandun po sa kalsada, doon tayo nagwo-worship. Doon tayo sumasamba. Doon tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi siguro magandang circumstances yung tinatamasa natin noon. Pero dahil tayo'y naging tapat sa tapat nating Diyos, ano pong nangyari? Ngayon, sa 4 na sulok ng daigdig, pumunta kayo ng Hong Kong, may JIL International Center. Pumunta kayo ng Bulacan, may Jesus is Lord Colleges Foundation. Pumunta ho kayo sa Toronto, meron ding JIL Church doon. Lahat halos ng lugar sa Pilipinas at buong mundo, may sariling simbahan, ang Jesus is Lord Church. Praise God! Kahit sa ang sulok ng daigdig, may mga testimonies tayo na maririnig. Hindi ko na po mabilang kung ilang beses akong tumayo sa inyong kalagitnaan tuwing anibersaryo. Laging may bagong patotoo. Simula nung maging kongresista ako, simula nung hindi ako magkaanak, sinabihan ako ng buong mundo, hindi ka na magkakaanak. Ngayon may 2 akong trophy, si Jaden at si Gwen, babae at lalaki. Ngayon po, nasa inyong harapan na naman ako. Ang pinakabagong trophy ko ay yung binigyan niyo po ako ng pagkakataon na maging boses ninyo doon sa Senado. Kaya ngayon, kaya kong sabihin, may empleyado kayo dyan po sa Senado. God is so good. Amen? Ang bansa po natin ngayon ay nagsisimula, may bagong panimula. May bagong administrasyon. At wala pong duda sa aking puso na ang bagong liderato ng ating pamahalaan ay inordain at inappoint ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Sa pangunguna ni Pangulong Digong Duterte. Kaka-text lang po sa akin ng Malacanang. Pinapabati daw po ni Pangulong Digong ang lahat ng JIL people all over the world ng happy, victorious anniversary. Salamat po, Mr. President. Nagkaroon ng panibagong panimula sa pamamagitan ng bagong administrasyon. Meaning to say, marami tayong po pwedeng gawin. Mga magagandang bagay na po pwede nating gawin. Ngunit, marami din pong challenges sa bawat isa sa atin. Maraming challenges dito sa ating bansa, sa ating mga Pilipino. Unfortunately, kahit na overwhelming ang panalo ng liderato ni Pangulong Digong, meron pong may ibang side po. Nagkaroon bigla ng 2 side. And sabi nga po nila, in the history of this nation, ngayon lang po naging sobrang divisive ang ating eleksyon. Parang may 2 dibisyon, parang may 2 kampo. And it created so much negativity, so much hatred. Especially, pag tumingin po kayo sa social media, 2 kampo lang. Yung magkabilang kampo, magkaaway. Laging nakasimangot sa isa't isa. Ang dami-daming emoticons sa social media, pero ang laging gamit na gamit, yung hatred na emoticons. Murahan dito, murahan doon. Ang lipunan parang 2 kampo lang, away ng away. Pag hindi kayo sa amin, sa kabila kayo, kaaway na. At nararanasan ko din po yan bilang inyong senador. JIL people, hindi ko po sinasabi na lagi lang tayong o wag tayong makialam. Ang gusto ko lang pong sabihin, JIL people should not
just be in between or in the middle, but go between. Be the intermediary. Hindi ko po sinasabing neutral tayo, wag na tayong makialam. No! Ang sinasabi ko lang po, dahil may dalawa na nagbabanggaan parehong extreme, we should not be in the middle, but we should go in between and be the intermediary. Tayo po ang magdugtong sa dalawang kampo na ito. Let us be the peacemakers. Let us be the JIL people that would make a difference. Amen po ba? Amen po ba? Dahil yan po ang tunay na tatak ng JIL people. Naniniwala po ako as we begin this new administration, as we embark into this new beginnings na ipinrepare ng Diyos sa bawat isa sa atin, we will continue to exist and seize every opportunity that God has given us. Napaka-bright po ng future ng ating bansa. Napaka-bright ng future ng ating minamahal na JIL Church. Napaka-bright ng future ng bawat JIL people. Are you with me? Ngunit, importante po that we seize the opportunity. Magwawakas din po ako sa aking sariling testimonya. Noong time pong tumatakbo tayo bilang senador, halos hindi tayo mapansin. Nung tumatakbo po tayo bilang senador, napakahirap pong mangampanya. Kaya po, sa totoo lang, hindi alam ng marami, noong 90 days campaign, sa isang araw, halos 21 to 24 radio interviews po si Joel Villanueva. 24 interviews a day. It must be hard work. It must be the people who were so hungry to be represented in the Senate. It must be our hard work, tayong lahat, JIL people at supporters ni Joel Villanueva. Pero sa totoo lang po, ang gusto kong sabihin sa kalagitnaan natin na ito, nag-intervene ang ating Panginoong Diyos. Kaya ngayon tayo ay may senador sa Republika ng Pilipinas. Amen po ba? Kaya mahal kong JIL people, wag nating i-miss ang opportunity. Itong new beginnings na ibinibigay ng Diyos sa atin. Sapagkat naniniwala ako, the best is yet to come. As the Lord Jesus Christ promised in Philippians 1:6, our God, our Lord, who began a good work in you, who began a good work in us, shall complete it until the day of the Lord Jesus Christ. Maraming salamat po. Happy victorious anniversary. God bless you all, JIL people. Praise the Lord! God, hallelujah! Maraming salamat po, Senator Joel Villanueva. Yes, thank you so much, Senator Joel. And to read us the citation of the Senate, let us welcome our brother in Christ, Senator Alan Peter Cayetano. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, to give you hope, pag-asa, and Amen? Ang JIL people ba ay mga anak ng Diyos na puno ng pag-asa? Amen? Kayo po ba maganda ang future? Paano pag nakakadanas po tayo ng pagsubok? Ibig ba sabihin hindi na maganda plano ng Panginoon sa atin? Babatiin ko po muna kayo, our ating beloved founder, father, spiritual leader, Bishop, Brother Eddie Villanueva, Sister Dory, all the pastors, worship leaders,
leaders of JIL Worldwide, binabati po kayo ng Presidenteng Rodrigo Roa Duterte sa inyong 38th anniversary. Kagabi po, kausap ko ang kanyang assistant na si Bongo at kakatext lang po ni Secretary Bongo kay Joel, pasensya na po kayo kasi dumiretso siyang Davao at ako na daw po maghatid ng pagbate. Bago po noon, galing po akong Malacanang para tumulong po sa isang press briefing. So sabi ko po, kahit birthday ko today, magtratrabaho pa rin ako ng konti. At kanina po, sabi ko kay Bishop Eddie, pangalawang beses ko na po mag-birthday sa anniversary ng JIL. And it is my privilege because I have the biggest birthday party in the whole Philippines. Kaya mamaya po, pag ako kumain, lahat po kayo kakain. Pero pag ako po nagbayad, lahat po kayo magbabayad din. Sabi po nung driver ko, Sir, saan tayo pupunta? Gusto ko isagot sa kanya, pumunta tayo sa asin at ilaw. Sino po ang asin at ilaw ng mundong ito? Bakit po importante yon? Ano po ginagawa ng asin? Unang-una po, it preserves. Nung panahon po ni Lord Jesus, pag walang asin po, hindi ni asinan, mabubulok. Ang mundong ito ay mabubulok kung wala ang JIL people. Pangalawa po, ang asin ay nagbibigay ng panglasa, seasoning. Tayo ho ba gusto natin ng pagkain na walang lasa? Para sa may sakit yun po, di ba? Ilaw naman po, mahirap po ba maging ilaw sa mga panahon na ito? Padilim na po. Kung lahat po dito, buong Luneta, buong Metro Manila nag-brown out at dumilim, baka sabihin po ng isang membro ng JIL, Sir, ano magagawa ko naman kung isa lang ako asin at ilaw? Sir, kung marami pong drugista sa amin, kung maraming pusher, kung kapitbahay kong congressman ay magnanakaw, kapitbahay ko pong senador ay drug pusher, yung kapitbahay kong justice ay corrupt, ano magagawa ko po? Sabi po ng Bible, kayo, tayo ay asin at ilaw. Alam niyo po, sa kadiliman, isa lang po ang magsindi ng kandila, ng lighter, or ng posporo. Ano po mangyayari? If we were in the vastness of darkness right now, and one person turned on his cell phone, or lit a match, or had a candle, ano makikita natin? Dilim o ilaw? That is the power of one Christian who is the salt and light. And in this world that many people have lost hope and many people pin their hope on their boss, on the president, on Brother Eddie, on the religious leaders, we pin our hope on the Lord and Savior Jesus Christ. And He makes us the light and salt of this world. Therefore, we can say, yes, Lord, we know you have a plan for us, a plan to prosper us and not to harm us, a plan to give us hope and faith. So kayo po ba naniniwala sa parating sinasabi ng ating spiritual leader na si Bishop Brother Eddie na ang Pilipinas po ay tatayo at titindig? Kayo ba'y naniniwala na mga kapatid natin sa ibang bansa ay uuwi na kompleto na ang trabaho dito sa Pilipinas? Kayo ba'y maniniwalang dadating ang panahon na walang droga sa Pilipinas at hindi kailangan na may patayan, matanggal lang ang droga sa ating bansa? Amen? Yun po plano ng Diyos. But we have to have the faith and we have to do the action to do that. Thank you for making me part of JIL Worldwide. Thank you for being part of this celebration
allow me to read an official resolution number 31 from the Philippine Senate. Whereas Jesus is Lord Church, which is celebrating its 38th anniversary on October 28, 2016 at the Quirino Grandstand, Luneta, Manila. Whereas Jesus is Lord Church was started in 1978 by 15 students from the Polytechnic University of the Philippines. The church since then has expanded continuously. Whereas Jesus is Lord, church has expanded to other countries, is now present in 56 countries. Whereas Brother Eddie Villanueva, who celebrated 70th birthday last October 6, 2016, but looks 50 years old, has served as founder and spiritual leader of the church since its founding year in 1978. Now, therefore, be it resolved, as it is hereby resolved by the Senate of the Philippines, to recognize and congratulate Jesus is the Lord Church, celebrating 38th anniversary on October 28, 2016, and its continuous contribution to the country's moral recovery, nurturing communities, and nation building. Adopted in behalf of the Senate, Aquilino Coco Pimentel III, President of the Senate. Mabuhay po ang JAL. All praise be to God. God bless you all. Maraming salamat po. Praise the Lord. Gusto rin lang nating ipaalam, Pastor Jovi, na ang mga principal authors ng citation na ito ay kasama rin si Senator JV, Senator Sonny Angara, and it was unanimously passed And the by the Senate. Senate. Yes. Wow. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ng Panginoon. Salamat po. Thank you, Senate of the Philippines. We proclaim Jesus is Lord, not just in every aspect of our lives, but also in every pillar of our society. Kaya nga kilala rin tayo sa ating mantra, Diyos at Bayan. Sa bawat taon po, kasabay ng ating pagdiriwang ng anibersaryo, ay ang sama-sama nating pagdulog sa ating dakilang Diyos upang samahan at pagpalain ang ating minamahal na bayang Pilipinas. Tama ka dyan, Pastor Jovi, at pangungunahan tayo ni Brother Eddie sa ating pananalangin. May I now request everybody to stand up, please. Beloved countrymen, millions of televiewers of this historic program, I just want to read the biblical basis of our special prayer. 1 Timothy chapter 2, beginning verse 1, let me read from NIV version. I urge then first of all that requests, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone, for kings, including presidents and prime ministers, and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God, our Savior, who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Verse 5, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all men. Now we will pray in obedience to God's command. Listen carefully, please. Prayer is not just a liturgical, ritualistic, religious practice. Prayer is joining forces with God who created the heavens and the earth. And this is a command of the Lord. So may I now request everybody, stretch your hands towards Senator Alan Cayetano, who is now standing as the personal envoy of His Excellency President Rodrigo Roa Duterte. Hallelujah. Glory, glory be to God. Dakilang Diyos amang sumasalangit,
bilang pagsunod sa utos mo na ipanalangin namin ang mga hari o ang mga presidente at ang lahat ng nanunungkulan sa isang bansa. Nagkakaisang hindi mabilang na JIL people, including those who are God-loving and nation-loving people. We are in complete unity, obeying your command to pray for kings, for presidents, for all those who are in authority. And this time, we are lifting up unto your throne our beloved President, Rodrigo Roa Duterte, personally represented by his personal envoy, Senator Alan Cayetano. Lay your hands upon him as Senator Alan Cayetano is representing the President of the Republic of the Philippines. Lord, we lift up unto your throne of grace of God, His Excellency, President Rodrigo Roa Duterte. You commanded us to pray for kings and for presidents and for all in authority. We are earnestly asking you, Lord, wherever he is now, lay your hands upon President Duterte right now. By the power of your Holy Spirit, Lord, release unto him the anointing power of the Holy Spirit that destroys the yoke of the devil, the yoke and the works and the wiles of the devil, according to Isaiah chapter 10, verse 27. The anointing of the Holy Spirit destroys the works and the wiles of the devil. Destroy not only in the very position of the president, but also the people around him and in the entire Duterte's presidency or administration. Destroy any work or plan or wile of the enemy of God, and open the windows of heaven, Lord, and begin to pour out all heavenly blessings. Begin to pour out all heavenly blessings to President Rodrigo Roa Duterte. Release unto him the treasury of wisdom, the treasury of wisdom, the anointing of knowledge, and divine abilities and skills in managing the affairs of the nation. Release to President Duterte the fullness of the mind and the heart of Christ in the name of Jesus. And release unto him a special anointing, reaffirming the kingly anointing that your servant released to him 10 days before the election. Reaffirm that kingly anointing with the fear of God, because fear of God is the beginning of wisdom. Bless President Duterte. Bless his personal family. Bless his office. Bless all his official family, the cabinet members, and including, of course, the Vice President of the Philippines. Bless them, Lord. And Lord, release unto them the mighty guidance and direction. Release unto them, O God, hallelujah, the divine strategies in crafting the course of the glorious history of our beloved country and people. In the name of Jesus, reveal to him what to do. If he is surrounded by some undesirable people, let him know them. And just let him be surrounded by righteous people who will help him, not to flatter him, but to uphold him, hallelujah, with the victorious right hand of the living God. Enable our president to succeed in all his national policies, national programs and projects that will emancipate the millions and millions of our people from the bondage of miseries and poverty
that will eventually, Lord God, change and transform the Philippines to be a blessed nation of God. Let righteousness, let justice, let truth reign in President Duterte's administration. Thank you, Lord, and bless the Philippine Senate, bless the House of Representatives, bless Malacanang Palace, bless the entire Filipino people, and hasten the transformation of the Philippines to be a blessed nation of the living God that will be a model before the eyes of international community of nations. Let the Philippines be highly respected by all members of international community of nations. And your holy, holy name, O God, be exalted and be glorified. To God be the glory. And everybody say, in Jesus' name, amen and amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! When the Spirit of the Lord is in my heart, I can dance as David danced. When the Spirit of the Lord is in my heart, I can dance as David danced. I will dance, oh Lord, I will dance, oh Lord, I will dance as David danced. I will dance, oh Lord, I will dance, oh Lord, I will dance as David. Spirit of the Lord, Spirit of the Lord. Matamis na bukas ay kailan mo nga matitikman kung ang pait ng iyong kahapon ng iyong minamasdan. Buksan mga mata sa malawak na kaisipan, dun mo malalaman ang tunay na iyong kakayahan. Kahit na anong mangyari, huwag kang ihinto. Hukay lang ng hukay hanggang sa makita mo'y ginto. Magbubukas din ang pinto, ang dating nakasarado. Ngayon mo makikita ang tunay na pagbabago. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na yung dati niyang pagkatao. Sa halip ito'y napalitan na ng bago. Tingin sa akin ng tao, sila'y naninibago. Galaw at salita ko, bigla na lang nagbago. Dahil sa salita mo, bigla na lang nagbago ang aking pagkatao. Dahil sa salita mo, Nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bago.
Tila lang wala na yung dati niyang pagkatao. Sa halip ito'y napalitan ng bago. Yeah. Kung nakipag-isa na Yeah. kay Kristo, Ang isang tao, isa na siyang bago. tila lang wala na yung dati niyang pagkatao. Sa halip ito'y napalitan ng bago. Yeah. Marami mong dahilan upang aking balikan ang aking nakaraan. Di ko naramdaman ang tunay na galak, tunay na saya, tunay na pagmamahal kong hinanap. Hinanap ng hinanap, hindi ko nahagilap. Sa Diyos ko nakita, sa Diyos ko nahanap. Ito ang dahilan kung bakit ko to niyakap. Niyakap ng niyakap, mahigpit, lumapit, papikit. Langit ang aking naramdaman sa iyong presensya na gusto kong balik-balikan. Kahit na pagtawanan, kahit na pagtulakan, di ako titigil lang sa ito'y malampasan. Tingin sa akin ng tao, sila'y naninibago. Galaw at salita ko, bigla na lang nagbago. Dahil sa salita mo, bigla na lang nagbago. Ang aking pagkatao, dahil sa salita mo. Kung nakipag-isa Yeah. na kay Kristo, Sa lahat ng nakipag-isa, isa na siyang bago. tila lang wala na yung dati niyang pagkatao. Sa halip ito'y napalitan ng bago. Kung nakipag-isa, Na kay Kristo, sige po, isang tao, uwitin po natin ito. bago. Tila lang wala na yung dating pagkatao. Sa lahat po na nakipag-isa kay Kristo. Napalitan ng bago. Kung nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bago. tila lang wala na yung dating yung pagkatao. Lahat po na nakipag-isa. Oh, sige. Nakipag-isa, nakipag-isa. Ang isang tao, isa na siyang bago. Tila lang wala na yung dati niyang pagkatao. Sa halip ito'y Napalitan lahat po na nakipag-isa. Oh, sige na. kay Kristo, Ang isang tao, isa na siyang bago. tila lang wala na yung dati niyang pagkatao. Sa halip ito'y oh, sige na. Bago. Kung nakipag-isa, Na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bago. tila lang wala na yung dati niyang pagkatao. Sa halip ito'y napalitan ng bago. Nakipag-isa. Sana kay Kristo, Kristo, Kristo. It's all for God's glory po. Praise the Lord! Hi, my name is Jackie, and I'm from Jael, Surrey, from British Columbia, Canada. I was really convicted to do more for my ministry and to really reach out, to go beyond what my territory is, and it means going out of my comfort zone. It means going out of just inside the church, but also going out in my workplaces, and even in my family. Jesus is Lord over my life, over my family, over my ministry, and I want them to see how good God is through my ministry, throughout the things that I do for God. I've never experienced such a blessing, such a miracle, and to see millions probably of people worshiping God and praising God. It's a life-changing moment. Sobrang na-bless po ako na pumunta po ako dito sa anniversary ng JIL. Truly that every year merong binibigay na revelation ng Panginoon. Sobrang natutuwa ako kasi ngayon ako kinasal, and it's really a new beginning. October, new beginning, united in Christ. So, marami akong na-experience ngayong anniversary na tunay nga na kapag nakipag-isa ka sa Panginoon, lahat babaguhin niya. First time ko pong maranasan ng super saya, super sarap po sa feeling yung naranasan ko dito sa 38th anniversary, and talagang mafe-feel mo talaga yung presence ni God. Tapos napaka super blessed po. I hope na next anniversary mas madaming tao pa po ang makikita ko dito, mga sisters and brothers po, at ma-feel po namin sama-sama yung presence po ni God. Kakaiba po yung galaw po talaga ng Lord. Ngayon, mas talagang new beginning, united in Christ. Talaga pong ang JIL hindi pinanganak sa puso ng tao, kundi sa puso ng Lord. Talaga pong proud to be JIL!